dito. Focus! Dahil bawal ang lutang. Coming from me. Out, Raisa. Out. Bye, Dabarkads! Show off your Monday energy, Dabarkads. Kaya wag po magpapahuli. Paano ba yung Monday energy, Karen? Yun! Get ready for some ultimate chika-worthy tanghalian. Dito tayo sa tunay na kwentuhang walang halong filter. Okay, umupo na kayo at nakaupo na kami. Dito na magsisimula ang usapang hindi pwede sa mapanghusga. Bawal! Judgmental ka ba? Eke! Ah! Sige, doon ka na. Hindi, sama tayo. Ito po, bossing Ma'am AK para sa mga Dabarkads natin na gustong maglaro dito sa Bawal Judgmental Ka Ba? Mag-send lang ng audition video at details sa bawal.itbulaga@gmail.com. Ayan po sa screen mga Dabarkads ang mga details po na kailangan nyong gawin. Thank you. Paano yung energy? Monday energy. Okay, kilalanin na natin ang mga kasama nating kumilatis. Ang judge natin for today, supervisor from Quezon City. Dabarkads, pasok! Hi! Hi mga Dabarkads! Ako pala si Arnold Vasquez ng taga-QC na may kasabihang pag masipag ka, may pera ka. So, pag hindi ka masipag, walang Ikaw pera. ba? No? Dito ka, Arnold. Kala ko si Ikaw ba, Maymay. masipag Kala ka? ko si Maymay. Masipag naman, bossing. Oh, may pera ka. May pera May ka. pera naman, konti. 2.5. Bati kang konti. Supervisor ka ng ano? Mga housekeeping sir na naglilinis sa mga kondo. Housekeeping. Sa kondo. May mga cleaning ng mga giscrap, aircon. Ayun Kahit yung mga, ano, general cleaning. mga general cleaning, mga ganyan. Mga on-call kami kung pwedeng magpalinis. Tao ba pwede magpalinis? Ayun lang. Ay, ako malinis ako. Ay, ewan ko sa'yo. Ha? Hindi na kay Arnold. May tanong ako, Arnold, sa'yo. Ikaw ba'y judgmental? Hindi naman, pero pagka pamisa-misan, kung kailangan. Sa trabaho mo, dapat. Pero kailangan din makisama rin tayo. Wag muna natin Correct. judge ng mga tao. Tama. Okay, very good. Tama ka naman Ito, dyan. i-supervise mo yung 30,000, ha? Galingan mo, ha? Hawakan mo maigi yan. Pag-isipan mo mabuti yung mga choices na ginagawa mo sa buhay. Dahil pa nagkamali ka dito sa round 1, minus 10,000 pesos. Simulan na natin ang round 1. Talasan ng pakiramdam dahil ito na ang mga kasama ating magdala sa iyo ng swerte. Dabarkads, pasok. So, pakilala, please. Hi, Dabarkads! I'm Faith Corpus na naniniwala sa kasabihan, kung hindi ako ang para sa'yo, ang malas mo. Ganda yun. Hi Dabarkads, I am Kyle Ramos at naniniwala ako sa kasabihang love is selfish. Next. Hi, I'm Kate Panyo at ako'y naniniwala sa kasabihang pag may away sa bahay, nakasilip agad si kapitbahay. Kaya bida si Marites. Arnold, ano sa tingin mo ang kwento nila? Sa tingin ko, ang mga kwento nila, meron ditong may call center, may office staff, may nurse. O, gumawa ka ng tanong ngayon. Mag-compose ka ng tanong. Sino sa kanila? Sigurado si Pers. Hindi, gumawa ka ng tanong. Sino sa kanila ang nagtatrabaho? Ganon. Sabi mo call center eh. Ang nagtatrabaho dito sigurado, mga call center itong... Mamaya mag-usap ulit tayo ah. Gumawa ka ng tanong, sino sa kanila? Ganon. Simulan mo sa sino sa kanila. Sino sa kanilang call center? Wala ba? Malan! Uy! Bahala ka na sa buhay mo, Arnold. Sumuko na. Hirapan na ako. Bigyan na natin sa chance na mas makilate sa mga kasama natin today. Tingin na muna.
Mga bisita, tignan niyo po si Arnold. Para ma-vibes mo kung ano mga kwento nila sa buhay. Sila ba'y Mga pinagtataan ng call center? office. Okay, time is up. Sana tama ang kutob mo na sila yung sila ay call center. Sige. Eto na, para sa round 1, alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Sino sa kanila ang nalugi sa negosyo? Gandang Iyo. tanong. Bigat naman nun. Narito ang mga pagpipilian mo. Okay. Nandyan po si Faith. Faith. Pwede rin po si Kyle. At pwede rin naman pong si Kate. Isa dyan ay nalugi. Sino ba mukhang nalugi sa negosyo? Si Faith, si Kyle, o si Kate? You have 10 seconds to decide. Your timer starts now. 6, 5, 4, 3, 2. Sa tingin, Time is up. Sige. sa tingin ko si Faith. Kasi mukhang... Dahil ang pangalan niya, Pait. pait eh. Oo. Mukhang nalugi siya, pait eh. Oo. Faith. Ako din, yun ang isipin ko. Nabigyan na ako ng clue eh. Pait. Pait. Faith. Is that your final judgment? Final na, bossing. Five na lang. Final judgment? Lock it! Si Faith ba? Tama kaya na si Faith ang nalugi sa negosyo? Alamin natin. Check Na natin, Arnold. X or check? So, galing! Nabigyan ng clue. Tayo hindi tayo nagsasaya dahil nalugi sa negosyo si Faith, ha? Dahil tama lang si Arnold. Oo, dahil Kahit na ang inisip mo ay sila buo mga pa call yung center. 30,000 niya. Okay. Sabi Alamin natin natin. ang nangyari. Alamin natin ang storya. Faith, ikaw ay Hello po. nalugi sa negosyo. Yes po. Anong nangyari? Kwento mo naman sa amin. Bata pa lang po kasi ako, since lumaki ako sa hindi well-off na family. So, nag-go against the tide ako sa culture ng family namin. So, sabi ko, dapat ako yung maging unang negosyante sa family namin. So, I tried doing the business at the age of 22 and then 21 actually. It went well for the first 3 years. And then, on the 4th year, mas naging aggressive ako. So, may isang nag-invite sa akin or naging more aggressive ako. So, may nag-invite sa akin mag-build ng mas malaking negosyo. So, I invested all my money. And then, hindi ako nasiyahan dun sa percent na makukuha ko sa profit share. So, I asked people pa to invest para madagdagan yung shares na mabili ko sa business. But turned out, the business didn't work out. So, simula po noon, hindi nag-work out yung business. So, yung mga investors ay sobrang hinahabol ako. At ang mali ko po noon, hindi ko in-explain sa investors na hindi nag-work out yung business. So, I tried my best para saluhin pa yung mga payables and responsibilities until such time na may isang investor na pinost po ako sa social media. And it went very viral. That's the time po na... Anong business mo na yan? Anong negosyo? ano po siya, skincare and body care po siya. It's a brand po. And then ang vision po niya ay maging malaking brand po talaga. So, ayun po. Hindi po nag-workout yung business, pero mali ko lang din nun kasi sobrang nilagay ko lahat ng effort ko doon, lahat ng savings ko doon, and I asked people pa to invest. Tapos hindi ko po siya na-explain. Nung na-post na ako sa social media, they tagged me as scammer. Kasi dati po akong social media content creator. I had almost 500,000 followers on TikTok. So,
ang mga contents ko noon about motivational, inspirational. Pero nung nag-viral yung post na nagpapa-invest pala to tapos hindi nabalik yung pera. So they tagged me as scammer. So people condemned me, they canceled me, they bashed me po. Faith, paano yun? Sabi mo na naging viral ba yung Yes. post na yun? Anong na-feel mo nun? Nung time po kasi na yun, hindi ako nakareply dun sa nag-post agad kasi that was the time na dinala po namin sa hospital si Papa. So maghapon ako hindi nakapag-social media. Pag open ko ng TikTok ko ay tinatag na nila ako dun sa viral video. And then, naglitawan na rin yung ibang mga investors na, sa akin din may nag-invest din ako sa kanya, ganyan. Tapos dun ko lang na-realize na mali ko talaga na hindi ko sinabi na hindi nag-workout yung business. Tapos messed up na rin po kasi talaga yung finances nun kasi naging patong-patong na siya eh. May naniningil, so I asked people, manghihiram ako para pambayad. Hanggang sa naging messed up finances na siya. Hanggang sa naging endgame ko yung posting. Tapos nung time po na yon na hindi ko nababasa, hindi ako nakapag-open ng social media dahil nga po dinala namin sa hospital si Papa. So pag open ko, binabasya nila ako. I turned down all my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok. I deleted all my social media. Pero nakakarating pa rin sila sa account ng family ko, account ng ex-boyfriend ko, account ng family ng ex-boyfriend ko. Lahat, sobrang, pati po sa account ng businesses namin noon. So totally, nawala po sa akin lahat. Nawala sa akin yung mga taong I thought friends ko, ganon. And even yung mga businesses, nawala po sa akin nung time na yon. Anong naging epekto sa'yo noon? Ang dami mong pinagdaanan. Yeah, actually sabay-sabay po yun na wala po yung nasa hospital si Papa. So same day po siya eh. So during binabash ako sa social media, nasa hospital si Papa fighting for his life. So si Mama lang nagbabantay noon kasi that was pandemic. Yun yung time na isa lang yung pwedeng magbantay. So I can see the strength of my mother nung time na yun kasi she was fighting with Papa sa hospital while nababasa niya po yung mga bashing and condemnation sa akin. So, for 2 years po, I was depressed. I also tried to take my own life. Kasi nga po, naisip ko noon, pag siguro in-end ko yung suffering ko, yung life ko, siguro hindi na ako sisingilin ng mga investors kasi wala naman na ako. So parang ayoko na nakikita din yung family ko na nagsasuffer kasi hindi po kami well-off na family nga. So, sila Mama, sila Papa, full-time po sila sa ministry. So, wala silang maipamana sa akin. So, nung time na nakita ko nagsasuffer na pati family ko, hindi na makapag-aral kapatid ko, wala nang pang-tuition, wala nang pambayad ng apartment. Tapos, si Papa nabenta na yung kotse niya, hindi pa rin namin mabayaran yung balance. Si Mama, nakita ko, nag-apply na asyaya, ganun. So, parang nung time na yon gusto ko nang i-end yung suffering ko kasi sa tingin ko naman, kapag ka naman wala na ako or makukonsensya naman siguro yung mga naniningil na they will not run after me na, ganon. So, I was depressed for 2 years kasi hindi ko kayang mag-work nun kasi ang strength ko po talaga mag-market online. Paano ako lalabas sa online kung nabash nga po ako sa online? Ganon. Pero nandito ka ngayon. Lumaban ka. Thank God po. At buti na lang lumaban ka. Praise God po. Thank you po. I think strength lang po talaga from the Lord kasi yun po yung time na iniwan na ako ng family ko. I was moving on from my ex. Si Papa may sakit, nagme-medication pa. So parang wala na akong choice nun kundi lumapit sa source of strength. So sabi ko, Lord, magpakilala ka ulit sa akin. Sabi ko ganun kasi hindi ko na talaga kaya. Wala na akong source, wala na akong business, wala na akong malalapitan. Wala kaming kamag-anak na malalapitan. Ganun. So parang, Lord, magpakilala ka sa akin kasi hindi ko na talaga kaya. Hindi na talaga kaya ng own strength ko. So that was the time na God made miracles. Binigyan niya po ako ng mga opportunities. Gumamit siya ng mga tao to open opportunities again for me. Tapos nung time na last na beses ko pong tinry mag-suicide, yung last time na tinry ko, meron pong still small voice na narinig ko na sabi kong ganon, I will not leave you nor forsake you. So, sabi ko, Lord, sige, magpakilala ka sa akin ulit. Tapos, I'll do business ulit. Pero please bring the right people with me. So, that's when the time na, days after noon, nag-message yung one of my closest friends. Sabi niya ganon, okay ka na ba? Punta ka ulit dito sa Manila, let's do business.
Sabi niya ganun. And then, ginalingan ko po for a year. By the grace of God, nakabangon po ako. Yeah. And nandito ka ngayon, Nandito ko. Faith. Thank you po. Yun ang important. Kamusta ka ngayon? Anong mga pinagkakaabalahan mo ngayon, Faith? Well, ano po talaga business po talaga yung nasa heart ko So doon po, I think yung skills ko, nandun po siya talaga. So pinursu ko po doing the business. So right now, I'm handling multiple businesses. So we have travel agency. So that's Avian Summit Travel Corporation. And we have marketing agency, since ayun po yung strength ko din, marketing. So holistic marketing for all the brands and companies. We do that. We handle big corporations and companies. And also, ngayon po ang nakakatuwa kasi we will be launching a new brand. Pero this brand ay very close to my heart. Kasi yung mga product nito, ito yung mga ginamit ko when I was so depressed. Meron po kaming stress away, pampakalma ng mood. Merong melatonin pag di ka makatulog. Merong better brain kapag may short-term memory loss. So parang yung brand na nilaunch ko ngayon has advocacy na this brand is not just a brand to gain profit, but this brand is a brand na merong to help people na nakaranas din ng same experience with me. So sabi ko nga, I will never enter a business right now na walang values at hindi with the right people na partners. Nakakatuwa marinig yung storya mo ngayon na nakabangon ka at ngayon nagsisimula ka ulit. Sa dinami ng pinagdaanan mo sa mga problema and struggles mo sa life, ano yung biggest lesson na natutunan mo sa lahat ng iyon, Faith? Well, ang biggest lesson ko po, sabi sa, I don't want to sound very religious, pero sabi sa Matthew 6:33, if we seek first the kingdom of God, all things will be followed. Pero sa kabaliktaran nun, if we follow everything, if we follow money, if we follow fame, if we follow profit, mapapagod po tayo and we will lose everything. So right now po, I always seek God whenever meron akong decision. I always consult. And then number 2, I try not to be very aggressive kasi yung personality ko, medyo matapang siyang mag-try ng risk, mag-take ng mga risk. So, I try not to be very aggressive. So, now, calculated risk taker na ako. So, and then, pangatlo is, value and cherish the people na nakasama mo during your down. Kasi nung mga time na yon, ang dami pong nawalang tao sa akin. Yung akala kong totoo sa akin, nung time na down ako, they turned their back on me. So parang nung ngayon, sabi ko, I will cherish all the people na nakasama ko at nagstay sa akin. At sila isasama ko ngayong umaangat po ako. Faith, Po, yes. yung bang mga naniningil dati sa'yo na bayaran mo? Yes po. Okay. Settle lahat. Okay lahat, bossing. Salamat, Nakakatuwa. Faith. Thank you for sharing Thank your you so story, much Faith. po. And masaya kami to hear your Thank you so much. story and journey towards healing. Thank you. Usapin natin iba natin, Gusto busy. mo mag-invest sa clowns? Excuse me, values. Okay lang. Values. Ay, bossing. Uy, may values din naman kami. Oo nga, kaya nga pwede. Iba yung values na iba yung values ko. Kyle, ikaw may business ka ba? Yes po, meron po akong business right now. Actually, we just started it up early this year. It is a virtual assistant agency. Yun po yung business namin ngayon. And on the side, nag-financial advisor din po ako. Uy. Ikaw ba, Kyle, meron ka rin bang pinagdaanan na matinding pagsubok sa buhay? Yes, there was a time specifically in 2019. No? At that time kasi, I was clinically diagnosed with depression as well noon. At that time, estudyante pa ako. Kasi napansin ko sa sarili ko na hindi na pala ako ganun kagaling ulit. Pumasok na ako ng college. Yung course na pinili ko, bumagsak ako sa isang subject ng 3 beses. So, doon ko na-realize na grabe pala yung pagiging overachiever ko. Kasi even yung sa pagbi-business ko right now, actually I started running businesses ever since I was 10 years old. Nagsimula ako sa pagbebenta ng siomai. Pero yun pala, yung pagiging overachiever ko, it was a way for me to cope up na yung belief system ko sa sarili ko na hindi ako enough. Kasi it all boiled down pala with my family. Parang doon ko nakita na when I was talking to someone, doon ko napagkabit-kabit pala lahat. From the business, to the school, to me being an overachiever, doon ko pala napansin na naghahanap pala ako ng way para mahalin ako ng ibang tao. Even from my parents, from my loved ones, from my relationship. Kasi iniwan ako nung dad ko nung 4 years old ako. So it has been a core memory for me since then.
Ano-ano, Kyle, yung mga symptoms? Sabi mo, you were clinically depressed before. Ano-ano yung mga symptoms para mag-reach out ka sa professional? Actually, it was a mutual decision sa amin ng mom ko na finally magpa-clinically diagnose ako. Kasi actually napapansin ko na yung symptoms or yung signs na parang kakaiba na yung level ng lungkot na nararamdaman ko even 2 years before. Kasi nagsa-self-destruct ako. Hindi naman ako yung tulad ng other na depressed kasi of course depression is different from each person. The way that it was showing up for me is that nagsa-self-destruct ako. Hinahayaan ko yung sarili ko na mapagod, na magmukhang magaling na lang. Hayaan ng mapagod ako. Mag-student leader, magnegosyo, kaya kung ano-ano man. Mag-say yes lang lagi na mag-say yes. And ang nangyayari sa akin is that lagi akong pagod, lagi akong malungkot na kapag wala na akong kasamang mga tao, doon na pumapasok yung mga dark thoughts sa isip ko na tama ba mga ginawa ko ngayong araw? Wala ba akong nadismaya na tao ngayon? Ganon. Kyle, pag nandyan ka kasi sa ganyang state, ate, talagang pag feeling mong sobrang down mo, down na down ka talaga. Pero Kyle, paano nagkaroon ng konting liwanag? Paano mo na-handle yung mga pressure, lalo na yung sabi mo para sa sarili mo? Paano nakatulong yun? Yun, sobrang laking tulong talaga yung yung peers ko, yung loved ones ko na at finally naintindihan ko sa sarili ko na hindi ako mag-isa sa buhay. Na merong mga taong gustong tumulong sa akin. Kailangan ko lang silang hayaan na tulungan ako. At saka there was this one person that I talked to na talagang naiangat niya ako from that dark place. And doon ko rin naalala na every time na feeling ko nasa pinakababang-baba ako is that whenever I feel like I'm at my lowest point, there's nowhere else to go but up. Ang laking bagay talaga ng support system no, ng mga tao sa paligid during our tough times. Anong mga natutunan mo, Kyle, sa mga pinagdaanan mo? Yung to acknowledge na whatever man maging resulta sa buhay ko, hindi siya definition ng kung sino ako. Resulta lang yun ng kung ano mga naging choices ko sa buhay ko. And if pumalya, then I can take it as a lesson para maging better pa ako. Bengo. Thank you, Salamat, Kyle. Salamat Sa pag-share ng story. Bengo. Si Kate. Si Kate naman. Kate! Po, gaano katagal kang nagpakulot? Lutong-luto Lutong-luto. Pero Kate, may business ka rin ba? Yes po. Nagre-reseller po ako ng product from Thailand po. Meron ka rin bang pinagdaanan na matinding pagsubok sa buhay tulad ng mga kasama natin? Yes po, nag-attempt po ako mag-suicide nung high school. Then, that time po kasi, na-depress po talaga ako kasi po yung mami ko is, nag-work po siya sa Pampanga. And then, parang di ko po siya matanggap na ganun po yung nangyari na sobrang nalayo po siya sa amin. Everyday po kasi is kami na po yung sa gawaing bahay po, kami na po. So, that time po, sobrang na-depress po ako. Kaya, nangyari po yun. Hanggang ngayon po, may scars po ako sa left hand ko po. Kamusta ka ngayon? Mentally and emotionally? Actually po, okay naman na po ako ngayon kasi nagkaroon din po ako nung anak. So, parang naging inspirasyon ko po siya na bumangon po sa buhay na ay hindi hanggang dito lang yung buhay ko, na meron pa palang mas madaming mangyayaring maganda. Then after po nun, nagpa-psychiatrist po ako like 2 beses lang po kasi po sobrang layo po ng pinagpapagamutan namin. Tapos po, that time po kasi mahal po din hindi po namin afford. Ngayon naman po, okay naman na po ako ngayon. Nakakabangon naman. Yung sana itatanong ko kung paano ka nakarecover doon sa depression. Pero yun, nag-psychiatrist ka. Opo. Pero, twice lang, sabi mo. 2 beses lang po ako nagpa-session po. Then, yung family ko naman po, si mama, nag-stop po siya mag-work. Tapos po, parang ginaid po nila ako na hindi po nila ako iniiwan,
nasa kwarto lang kasi po talaga ako na hindi po ako lumalabas. Sobra pong, grabe po yung epekto sa akin. Then yung mama ko po is hindi na po ako iniwan. Na-feel ko po na, pinapil niya po na dapat nasa tabi lang po siya. Ganun po. Pero yung pag-seek mo ng professional help, isang malaking step na yan sa mga taong nasa ganyang sitwasyon. Noong mga panahon na yun, Kate, ano yung mga pinagkuhanan mo ng lakas para magpatuloy sa buhay bukod sa mama mo? Kasi po nung time na nag-suicide po ako, nakita ko po sila na ang dami po nilang umiiyak. So parang hindi pa naman ako patay. Bakit nag-iiyakan na kayo? Ganon. So na-realize ko po na ang dami palang nagmamahal sa akin. Dapat hindi ko ginawa yun kasi ang daming malulungkot. Tapos po si mama nun iyak ng iyak na bakit ko daw po ginawa yun. Tapos po, yung lolo ko po nung katabi ko, tas iyak din po siya ng iyak. Nagjo-joke din po ako nun kasi nga, hindi ko rin po alam kung ba't ako dumating sa point na sobrang na-depress ako ng gano'n na. Nung time po kasi na yun, hindi ko rin na-feel na nung ginawa ko po yun, wala akong naramdaman na sakit. Parang manhid po sa akin lahat. Siguro kasi sobrang lungkot po nung time na yon, ganun po. Ate, paalala lang din dun sa mga katulad ni Kate, nila Kyle, na pareho ng pinagdadaanan, hindi talaga kabawasan sa pagkatao mo kapag humingi ka ng tulong. Kaya malaking step ngayon, Kate. Maraming salamat. Nagkaroon na ba ng... Natapos ba? Pag-aaral niya, natapos mo? Yes po, nakagraduate po ako ngayon ng Business Ad po and major in Human Resource po. Wow. At ang iyong anak, ang iyong inspirasyon, i-shout out mo, Kate. Ang iyong baby. Ay, ang cute. Yes po. Shout out Hi, mo. love. Hi, Kasumi. Mahal na mahal ka ni Mami. And thank you kasi dumating ka sa buhay ko. Maraming salamat din, Kate, Did it for for sharing me, your sabi story. niya. You did it, yes. Okay. Si Arnold. So saan napunta yung mga call center? Nawala na. Nawala, di ba? Sabi sa'yo, huwag kang judgmental dito. Huwag ka mo nang umuwi. Kompleto ba yung 30,000 mo? Simulan na natin ang round 2. Mas galingan mo pa ang pagkilatis dahil kapag nagkamali ka sa sagot, minus 50,000 pesos. Ay, mas malaki. May kinalaman pa rin sa ating mga bisita ang tanong sa round 2. Kaya alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Ang tanong, ang tanong, ang Sino sa kanila ang life coach ngayon? Life coach. Narito ang mga pagpipilian mo, Arnold. Ito po, Kuya Arnold, nandyan si Faith. Yan, si Faith. Pwede rin po si Kyle. Kyle. Andyan rin po si Kate. Kate. Life coach ngayon ang hinahanap natin na Arnold. You have 10 seconds to decide. Timer starts now. 15,000. Si Faith, si Kyle, o si Kate? Si Arnold ang magpapakoach na yan. Ang napili ko si Kyle. Bakit? Kasi parang sa tindig pa lang niya eh. Hindi coach ang basketball, ha? Judgmental ka na. Judgmental talaga, eh. Ginawa mong manok, eh. Sa tindig Ginawa pa lang mong manok, eh. sa Maganda ang tindig. ano niya, parang life coach talaga siya. Is that your final judgment? Final na, bossing. Final judgment? Lock it! Tama ba? Na si Kyle ay life coach ngayon. Nako! Oy, bakit? X or check? Alamin natin. Check or X? Wow! Judgmental talaga, eh. Buo ang 30,000 ni Arnold. Life coach. Kyle! You've come a long way. Life coach ka na. Yes po.
Kamusta ang career sa pagiging life coach? Actually, ako po ay life coach in training pa lang po ako. Kasi, as I mentioned earlier, bilang someone na nanggaling ng depression, I actually tried different ways to cope up. Nagpa-therapy ako, nag-meds din ako. However, I felt like they weren't really working for me. Especially yung therapy kasi ang naramdaman ko doon is ina-analyze ako masyado. Ayoko yung pakiramdam na ganun. And for meds naman, actually it was a way that could have possibly done more harm than good kasi naging ano siya sa akin naging way for suicide attempt din sa akin ng meds noon. So, yung sinasabi ko kanina nakatulong sa akin na nakahila sa akin pataas is isang life coach. Ang pangalan niya ay si Russ Huson. I've been being mentored and enrolled in his classes and programs for the past few years already. And ngayon, natutuwa lang talaga ako na kung ano man mga pinagdaanan ko, nagagamit ko siya bilang mga tools and motivation as well for me para makatulong pa sa mga taong same or hindi man similar na mga nahihirapan pa sa buhay ngayon para makatulong din ako sa ibang tao. Kyle, bilang life coach ka na and having gone through all these hardships and challenges, baka meron kang gustong sabihin, baka meron kang mensahe sa mga Dabbercats na nasa similar situation sa'yo before. Yeah, for everyone that is having a hard time in their lives right now, don't worry. You still have a lot of time to ask for support from other people, no? And don't be too hard on yourself. You're only human. You're only doing everything the best way you know how. Maraming salamat sa mga Dabbercats nating matapang na nag-share ng kanilang mga kwento. Congratulations kay Arnold. Buong 30,000 mo. Okay, Russell, thank you. Dami kang babalatuhan doon. Bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. Maaaring hindi natin makita ang lalim nito. Kaya mahalaga ang pangunawa at suporta. Bawal ang mapangusga para maging safe space sa bawat isa. Correct. At bukas, new stories, fun, and surprises ang hatid namin sa inyo. Dito lang sa paborito nyo kasalo tuwing tanghalian. Eat